Araw, alam nyo, bago tayo tuluyang sumabak sa ating talakayan ngayon, may gusto muna sana akong aminin sa inyo. Ngayong nasa edad 40 na ako, isang malaking realidad ang bumagsak sa akin. Hindi lahat ng daladala natin sa buhay, dapat nating dalhin hanggang dulo. Akala natin sobrang halaga ng mga ito, akala natin kailangan talaga natin, pero ang totoo, unti-unti lang nilang sinisipsip yung oras at enerhiya natin nang hindi natin namamalayan. Kaya ituring nyo ang pagsusuring ito, hindi lang bilang isang simpleng payo, kundi isang palakaibigan pero seryosong babala. Pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na dapat na nating bitawan o ibenta bago pa man tayo magretiro para naman maging mas magaan at mas makabuluhan ang buhay natin mula sa mga pisikal na gamit hanggang sa mga mental na pasanin. Ito ang gusto kong pag-isipan nyo ng mabuti ngayon. Anong mabibigat na pasanin ang daladala mo hanggang ngayon? May mga bagay ba kayong pilit na iniingatan ng maraming taon na umamin man tayo o hindi, umuubos na pala ng enerhiya nyo? Kasi minsan ang pinakamasakit, hindi yung pagkawala mismo ng isang bagay, kundi yung ma-realize natin sa huli na dapat pala matagal na natin itong binitawan. Kaya kung malapit ka ng magretiro o kahit nagsisimula ka pa lang itong pag-isipan, napakahalaga nitong tag-uusapan natin. Magsisimula tayo sa unang yugto natin, mga pisikal na pasanin o ang pagpapaluwag ng inyong espasyo. Tingnan natin ang naging kwento ni Mang Ernesto. May malaki siyang bahay sa probinsya, malawak ang bakuran at diyan na lumaki yung 5 niyang anak. Pero ngayon tumanda na siya, mag-isa na lang siyang nakatira doon. Imagine, 3 kwarto ang literal na hindi na nabubuksan. Naging pabigat na rin sa tuhod na yung pabalik-balik sa pag-akyat sa hagdan. Pilit siyang pinapalipat ng mga anak niya, pero ayaw niya kasi nga daw nandoon ang mga alaala. Hanggang sa isang araw, nangyari ang iniiwasan ng lahat. Nadulas siya sa hagdan at hindi na siya nakabalik pa sa bahay na yon. Kaya ang mahalagang aral dito para sa atin, ang bahay, pader lang yan. Kung yung tinitirahan mo ngayon ay mas nagbibigay na sa iyo ng hirap kaysa sa ginhawa, baka panahon na para bitawan ito. At hindi lang mga bahay ang nagiging pabigat ha. May kakilala ako, si Mang Roberto. May napakaganda at mahal siyang bangka na palaging sinasabi na nagbibigay raw sa kanya ng saya. Pero nung tinanong ko siya, kailan ka ba huling sumakay dyan? Naku, napaisip siya ng matagal. Halos ilang beses lang pala sa isang taon. Pero yung bayad, yung maintenance, yung pag-aalala niya doon, buwan-buwan yun. Nang tuluyan na niya itong ibinenta, ang sabi niya sa akin, parang may nabunot na malaking tinig sa dibdib niya. Ipinapakita lang nito na yung mga mamahaling bagay na nakatambak lang, hindi lang espasyo sa garahe ang kinakain yan. Kinakain din yan ang espasyo sa isip at sa budget mo. Actually, minsan nga, nasa garahe lang mismo yung pabigat eh. May mag-asawang retirado na may 2 kotse. Pero isa lang naman talaga ang ginagamit nila. Nakatambak lang yung isa, inaabot ng alikabok, halos mabulok na sa pwesto niya. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gasto sa rehistro at insurance. Alam niyo ba kung anong ginawa nila nung ibinenta nila yon? Ginamit nila yung pera pang bakasyon. Sa unang pagkakataon, nakita nila yung dagat na matagal na nilang pangarap mapuntahan. Magkahawak kamay at tahimik na nag-e-enjoy. Minsan talaga hindi mo kailangan ng mas maraming gamit. Ang kailangan mo, mas maraming alaala. Dito na tayo papasok sa ikalawang bahagi, mga pasanin sa relasyon at ang pagbago sa paraan ng ating pagmamahal. Bilang mga magulang, napaka-natural sa atin na gustuhing saluhin lahat para sa mga anak natin, kahit na may mga sarili na silang pamilya. Pero, alam nyo, minsan sa sobrang pagmamahal natin, hindi na tayo nakakatulong, hinahadlangan na natin silang matuto. Sa tuwing lagi tayong andyan para i-rescue sila sa mga problema nila sa pera o sa trabaho, ginagawa natin silang dependent sa atin. Masakit mang hindi kayo mag-usap ng ilang buwan at hayaan silang lumaban mag-isa, ito talaga yung nagtuturo sa kanila na tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya minsan, ang pinakadakilang forma ng pagmamahal ay ang pagiging marunong bumitaw. Nakaukit talaga sa isip ko yung linyang ito at galing pa mismo to sa sarili kong anak na babae. Dati kasi, aaminin ko, pilit kong kinokontrol ang mga desisyon niya. Pilit kong ipinapasunod yung gusto ko kasi nga, in my head, gusto ko siyang protektahan sa pagkabigo. Pero nasakal siya. Nang bitawan niya sa akin ang mga salitang ito, sobrang sakit, pero totoong totoo. Hindi natin pwedeng kontrolin ang lahat. Ang bawat tao may sariling landas at mga pagkakamali na kailangan nilang pagdaanan para matuto. Kung sasakalin mo sila, lalayo at lalayo yan. Pero pag pinakawalan at pinakatiwalaan mo sila, mas lalo silang mapapalapit sa'yo. At nako, ito pa ang isang malaking pasanin natin, yung opinyon ng ibang tao. Isipin nyo,
Ilang taon ba ang sinayang natin sa kakaisip kung ano ang sasabihin ng kapitbahay o ng kamag-anak sa mga desisyon natin, sa suot natin o sa pamumuhay natin? Ang totoo diyan, karamihan sa kanila hindi naman talaga nakatingin sa'yo. Abala rin sila sa kakaisip kung anong iniisip mo tungkol sa kanila. Sayang lang yung oras. Ang daming desisyon na hindi natin nagawa dahil lang sa takot at hanggang ngayon bit-bit natin yung pagsisisi. Kaya from now on, kung may gustong kang gawin, gawin mo na. Ikaw lang ang makakapagpapasaya sa sarili mo. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong bahagi, mga pasanin sa sarili at ang pagpapalaya ng iyong isipan. Ito yung tanong na madalas nating iniiwasan habang abala pa tayo sa karera natin. Sa loob ng 20-30 taon, nakilala ka bilang isang magaling na guro, isang tinitingalang engineer o isang busy na negosyante. Diyan mo binuhos yung buong pagkatao mo. Pero, paano kapag nagretiro ka na? Sino ka na? Naaalala ko yung unang umaga matapos kong magretiro. Sobrang tahimik, walang naghihintay na meeting, walang tumatawag para sa problema sa opisina. Ang pakiramdam ko noon, parang wala na akong silbi. Kaya napakahalagang paghihiwalain yung halaga mo bilang tao mula sa trabaho mo. Bago ka pa man tuluyang magretiro, kilalanin mo na kung sino ka talaga bukod sa titulo mo sa kumpanya. At ito pa ang isang mabigat na katotohanan. Ilang taon ka na bang may bit-bit na sama ng loob? Ako mismo Nagkaroon ako na nakaaway na kamag-anak at halos 30 taon kaming hindi nag-usap. Alam mo yung nakakatawa at nakakalungkot? Hindi ko na nga maalala kung bakit kami nag-away sa simula. Pinili ko lang talagang hawakan yung galit ko at pairalin yung pride. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang na pumanaw na pala siya. Doon ko na-realize, wala na akong pagkakataong humingi ng pasensya. Sayang yung 30 taon. Yung galit, pwede mong ibaba kahit kailan, pero yung oras na nasayang, hindi na yan maibabalik kailanman. Bitawan mo na yung galit, hindi para sa kanila, kundi para gumaan ang buhay mo. Isama na rin natin dyan yung pagiging perfectionist natin. Ilang gabi ba tayong puyat sa kakaisip sa maliliit na detalye o pagkakamali na kadalasan tayo lang naman ang nakakapansin. Ang problema, kapag palagi nating hinihintay na maging perpekto ang lahat, bago tayo kumilos, naiipit tayo. Hindi tayo umaabante. Natatakot tayong mag-umpisa. Mas okay nang gumalaw at umabante kahit pa hindi perpekto. Kesa sa tumanda tayong puro, sana sinubukan ko ang nasa isip. Simulan mo na. Kahit may mga mali sa daan, okay lang yan. Ang pagkilos ay nagdadala sa atin pasulong, habang ang pagiging perpekto, iniwan lang tayo sa nakaraan. At umabot na tayo sa ika-4 at pinakahuling bahagi. Ito ang pinakamabigat na pasanin sa lahat, ang ilusyon ng balang araw. Ilang beses mo na bang ipinangako sa sarili mo to? Balang araw, magbabakasyong din ako. Balang araw, tatawagan ko siya. Balang araw, sasabihin ko rin sa kanila na mahal ko sila. Ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan nating tanggapin ay minsan ang balang araw ay hindi na dumarating. Tahimik lang nitong ninanakaw yung oras natin habang pinapaniwala tayo na marami pa tayong panahon. Kaya parang awa nyo na. Huwag nyo nang hintayin pa ang bukas. Gawin nyo na ngayon. Sabihin nyo na yung mga dapat sabihin, puntahan nyo na yung mga dapat puntahan ngayon dahil eto, 0, wala. Ito mismo ang bilang ng garantisadong bukas na meron tayo. Wala tayong kasiguraduhan paggising natin kinabukasan. Ang tanging mo lang hawak ngayon ay itong mismong sandali na to. At baka nga hindi na ito maulit pa. Kaya napaka-urgente talaga, napakawalan na natin ang lahat ng bigat at pasanin na bitbit natin habang may oras pa tayo. Bilang pagtatapos sa talakayan nating ito, gusto kong direktang mag-iwan ng tanong sa inyo. Ano yung isang bagay sa buhay mo ngayon na handang-handa mo ng bitawan? Tandaan natin, ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng bagay na hawak natin, kundi sa mga bagay na kaya nating pakawalan para mas makahinga tayo ng maluwag. Kung may pumasok na sa isip mo ngayon, please lang, huwag mo nang ipagpaliban pa. Simulan mo na siyang bitawan ngayon. Gusto kong marinig ang mga kwento nyo, kaya i-share nyo naman ang mga sagot nyo diyan sa comments section. Huwag na nating hintayin na maging huli ang lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli nating pagkikita.